Kung mapapansin natin, ang media ay sobrang obsessed sa glory o karangalan. Yung mga magazines at iba't ibang publications, websites, social media platforms at iba pa ay pinaparada o dinidisplay ang mga talento at kagandahan. Ito yung glory o karangalan ng mga artista, singers, mayamang tao at iba pa. Iba't iba ang mga shows na nakikita sa media, pwedeng pang-idol, got talents, business talk shows at iba pa. Ang lahat ay may layunin na ipakita ang glory ng iba't ibang tao. Narealize ko na likas sa atin ang hangaan ang glory ng ibang tao at pagnasaan din ang sarili na mag-glorify o maparangalan din ng iba. Kaya maraming tao ang obsessed sa kapangyarihan, ari-arian at kasikatan. Dahil sa kagustuhan na maparangalan din siya ng iba. Narealize ko na meron tayong desire na magparangal o mag-glorify. Pero ito ay dinisenyo ng Diyos na ang direksyon ng pagpaparangal natin ay sa Kanya lang at hindi sa ating sarili o sa ibang tao. Kaya nga sabi ni Pablo na makasalanan tayo kasi mas gino-glorify natin ang tao o ang mga bagay sa mundo kaysa sa Diyos. Sabi sa Romans 1:25, tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Ang sabi sa talata ay ang dapat sambahin at papurihan ay ang Diyos lamang na naglikha ng lahat ng bagay. Ang isang halimbawa ay si King Herod na may pagkakataon na siya ay tumayo sa harap ng maraming tao para magbigay ng kanyang speech. Marahil, proud na proud siya sa kanyang sariling glory dahil siya ay hari at maraming tao yung naghahangad na siya ay marinig na magsalita. Now, tingnan natin kung ano ang nangyari sa mga gawa 12:21-23. Pagsapit ng takdang araw, si Herodes ay nagsuot ng damit hari, umupo sa trono at nagtalumpati. Sumigaw ang mga taong bayan, isang Diyos ang nagsasalita, hindi tao. Noon din ay hinampas ng isang anghel ng Panginoon si Herodes sapagkat inangkin niya ang karangalang nauukol sa Diyos at siya'y kinain ng mga uod hanggang sa mamatay. Grabe, hindi natin nakita sa talata na pinigilan ni Herod ang mga tao na sinabi niya, mga kaibigan, ako'y tao lang. Teka lang. Kung ano man na meron ako ay galing ito sa Diyos at kung ano man ang posisyon ko ngayon ay ang nag-appoint sa akin ay ang Diyos. Kaya ang papuri at glory ay sa Diyos lang natin ibigay. Kaya lang ay hindi niya ginawa. Kaya ang nangyari ay hinampas siya ng isang anghel ng Panginoon at ang sabi sa talata ay namatay siya. Bakit? Sapagkat inangkin niya ang karangalang nauukol sa Diyos. Kaibigan, kanino daw nauukol ang karangalan o glory? Sa Diyos at hindi sa atin. Kaya tanungin natin yung ating sarili, kung meron ba tayong ginagawa na naging successful? At ano yung sinasabi natin sa mga tao kapag pinupuri nila tayo? Tinataas ba natin yung ating sarili o tinataas natin ang Diyos? Naalala ko, ibang-iba sila Pablo at Barnabas na nung sila ay gustong sambahin bilang Diyos ng mga tao na nakasaksi ng miracle na ginawa nila, ay agad nilang pinunit ang kanilang damit at agad na pinigilan ng mga tao sa pagsamba sa kanila. Narealize ko na wala sa karakter ni Pablo na itaas yung kanyang sarili. Alam niya ang lugar niya at alam niya kung sino ang totoong Diyos na dapat sambahin. Kaya nga sabi niya na ang lahat ng meron ako ay basura. Lahat ng accomplishment ko ay basura. Lahat ng good works ko ay walang halaga dahil ang righteousness ay nasa Panginoong Hesus. Grabe, sa dami ng sinunod niya sa kautusan, sa dami ng na-memorize niya na verse, sa taas ng posisyon niya bilang pariseo, ay hindi man lang niya kinuha yung credit na nagsabi, magaling ako at mabuti akong tao. Hindi, sinabi niya, baliwala ang mga ito dahil ang totoong glory ay sa Diyos. Ang totoong mabuti ay ang Diyos lang. Ako, kung meron man akong magagawa ngayon para sa kaharian ng Panginoong Hesus, ay dahil lang yun sa kakayahan na binigay niya sa akin. Kaya ang papuri ay sa Kanya lang. Now, bakit kaya hindi nagtataas ng sarili si Pablo? Kasi sa Diyos lang nauukol ang karangalan o glory. Sabi sa Isaiah 43:7, sila ang aking bayan na aking nilalang upang ako'y bigyan ng karangalan. Wow, ang dahilan ng ating pagkalikha ay hindi para i-glorify o itaas yung ating sarili. Kundi ang sabi sa talata ay nilalang tayo upang bigyan natin ng
karangalan ang Diyos. Now, hindi natin papupurihan ang Diyos dahil kulang ang kanyang glory at perfection at gusto niya itong madagdagan. Hindi natin i-glorify ang Diyos dahil insecure siya. Now, tayo, maaring gusto natin ang papuri ng ibang tao dahil insecure tayo. Pero ang Diyos ay ibang-iba siya. Perfect at holy at all-sufficient. Hindi natin siya paparangalan dahil may emptiness sa puso niya. Mali, tayo ang may emptiness kung hindi pa natin kilala ang Panginoong Hesus. Kaya humahanap tayo ng iba't ibang paraan para mawala ang emptiness sa puso natin. Kaya hinahabol natin yung iba't ibang bagay na makakapagbigay ng papuri sa atin. Pero ang Diyos hindi. Now, ang reason kaya gusto ng Diyos na maparangalan natin siya ay dahil habang ang buhay natin ay nagbibigay ng karangalan sa Kanya, ay ito din naman ang magpapabago sa ating buhay. Mas magiging katulad tayo ng Panginoong Hesus sa isip, sa salita at sa gawa at sa Kanyang mission. At ito yung makakabuti para sa atin. At ito din naman ang mag-a-attract sa ibang tao para papurihan din nila ang Diyos. Bakit? Dahil nakita nila ang iyong buhay. Kaya nga kung gusto mong magkaroon ng dedicated life, ay you will live a life of surrender. Pangalawa, you will live to walk with God. Pangatlo, you will live a life of godly habits. At pang-apat, ngayong linggo na ito, you will live for God's glory. Ito yung pag-uusapan natin kung paano tayo mamumuhay na nagbibigay ng karangalan sa Diyos. Tapusin mo mensahe na ito kasi kung magagawa natin ang purpose ng ating pagkalikha na mag-glorify ang Diyos sa ating buhay ay makakaiwas ka na mapahamak sa pagtataas sa sarili at sa kabaligtaran ay itataas ka ng Diyos sa paraan na gusto niya. Have you ever felt like you're walking through life, unsure of your direction, feeling disconnected from a deeper purpose? Imagine for a moment living in a world where every step, every decision, and every moment is infused with meaning, purpose, and connection to something greater than ourselves. The reality for many is a life filled with the noise of daily routines, leaving little space for reflection or understanding of what it means to truly surrender to a higher calling. But what if there was a way to transform our existence into a profound journey? A path not just walked, but experienced deeply, with every part of our being, body, mind, and gifts, offered up in surrender. Imagine the peace that comes from walking in sync with God's direction, adapting to His pace, and yearning for continuous spiritual growth. Envision a life where daily habits are not just routines, but acts of godly intention, discernment, and unwavering commitment. Join us this month as we explore the depths of dedicated life. It's an invitation to embark on a transformative journey, to live a life of surrender, to walk with God, to establish godly habits, to glorify Him in all we do, and to align ourselves with His purpose. Let's discover together how a life dedicated to God can be the most fulfilling journey of all. Magandang araw muli mga ka-Wodji. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Sunday 6 p.m. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat din pala sa mga bagong members ng ating online discipleship group. Kung gusto mo sumali sa discipleship group ay mag-type na lang ng join sa comment section. Sa mga gustong mag-lead naman ng online discipleship group ay message nyo lang kami. Type nyo ang salitang lead at magre-reply kami para sa link ng registration. Meron nga pala tayong live worship service sa App Live na ginaganap every Sunday 10 a.m. Pwede namin kayong ipanalangin dito pagkatapos ng service. Sa mga gustong sumamba na kasama namin ay mag-type lang kayo ng worship at padadala namin kayo ng link. Kung hindi ka pa nga pala nakakasigurado sa iyong kaligtasan, hindi ka sigurado kung matapos ka mawala sa mundong ito, ay makakasama mo ang Diyos sa langit, mag-type ka ng save sa comment section at babahagi ng ka namin ng mabuting balita. Tapos, magkakaroon nga pala tayo ulit ng baptism. April 6, kung ikaw ay nagsuko na ng buhay mo sa Panginoong Hesus, inaanyayahan ka namin na magpabaptize at i-declare ang iyong pakikipag-isa sa Panginoong Hesus publicly. Type mo sa comment section ng baptize at magpapadala kami sa iyo ng registration link. Okay, balik tayo sa topic.
Paano nga ba tayo mamumuhay sa paraan na magbibigay ng glory sa Diyos? Meron tayong 3 point. FWG. We glorify God by our faith, we glorify God by our worship, and we glorify God by our good deeds. So number 1, we glorify God by our faith. Mapaparangalan natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Sabi sa Lucas 22:31-32, Simon, Simon, makinig ka. Hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad sa ginagawa ng magsasaka na inihihiwalay ang ipa sa mga trigo. Subalit idinalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya at kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Na-realize ko na gusto ng Diyos na ang ating pananampalataya ay hindi pumalya at manghina. Bakit? Kasi tandaan natin ito. Faith failure is life failure. Pag pumalya o nanghina ang iyong pananampalataya ay papalya din ng iyong buhay. At pag pumalya ang iyong buhay ay hindi mo mag-glorify ang Diyos sa iyong buhay. Maaaring mag-fail ang marriage, mag-fail ang negosyo, mag-fail ang trabaho, ministry at iba pa. Pero kung ang iyong pananampalataya ay hindi magpe-fail, ikaw ay makaka-recover. Pero kung naging successful ka nga sa maraming bagay, pero ang pananampalataya mo ay failure, ang buhay mo ay failure pa din sa mata ng Diyos. Kaya kaibigan, suriin natin yung ating buhay. Kung kasama ba tayo sa ilang mga halimbawa ng pagpalya sa pananampalataya. Halimbawa, pumapalya ang iyong pananampalataya kung ito ay nagiging religion na lang para sa iyo. Meron siyang konting form of godliness. Kasi nagsisimba naman pero hindi siya talaga nananampalataya sa kabutihan at kapangyarihan ng Diyos. Kaya ang mga ginagawa niya ay panlabas lang kapag Sunday. Pero pagdating ng weekdays ay hindi mo makikita ang pagsunod at pagtitiwala sa Diyos. Hindi mo makikita sa kanya ang kaibahan sa ibang tao na hindi mananampalataya. Kaibigan, kapag religion lang ang faith mo ay hindi mo mag-glorify ang Diyos sa iyong buhay. And then, ang pananampalataya mo, kaibigan, ay papalya kung ito ay cultural. Kami ganito, religion namin. Ito ang kinalakihan ko, tradition na ito eh. Kaibigan, kailangan mo lampasan yan dahil ang Kristyanismo ay hindi religion, hindi cultural, kung hindi ito ay personal na relasyon mo sa Diyos. By faith, makikipagrelasyon ka sa Diyos na hindi mo nakikita. Kaya kung cultural lang ang pananampalataya mo ay kapag nag-college ka na o nagtrabaho ka na, wala ka na sa poder ng iyong magulang na nagsasama sa iyo sa simbahan, ay hindi ka na babalik. Kasi cultural lang at hindi personal relationship ang meron ka sa Diyos. Kaibigan, pag cultural lang ang faith mo, ay hindi mo mag-glorify ang Diyos sa iyong buhay. Tapos kung ang pananampalataya mo ay seasonal, nako, ito ay papalya din. Ano ibig sabihin ng seasonal na pananampalataya? Ang ibig sabihin ay kapag ikaw ay may problema o wala ka ng ibang matakbuhan, ay saka ka lang lalapit sa Diyos. Ang ganitong pananampalataya ay seasonal at ito ay papalya. Kung ang faith mo ay seasonal, pag Holy Week lang at Christmas season ka lang, parang medyo lalapit sa Diyos, ay ang pananampalataya mo ay papalya. O kaya pag ang faith mo ay nominal lang, iniisip mo na ikaw ay kabahagi ng isang organisasyon, pero sa pangalan lang, kasi nag-a-attend ako dito sa church na ito, kaya Christian din ako. Sinasabi mo ito pero wala ka namang malalim na commitment at surrender sa Diyos, ay ang pananampalataya mo ay nominal. Kaibigan, pag nominal lang ang faith mo ay hindi mo mag-glorify ang Diyos sa iyong buhay. O kaya pwedeng ang pananampalataya mo ay minimal. Ang binibigay mo sa Diyos ay minimum lang, yung sakto lang. Para lang masabi na nagka-quiet time ka din, nagsisimba ka, nagpe-pray ka. Pero hanggang doon na lang yun. Minimum lang ang binibigay mo. Bakit? Kasi para magawa mo pa din ang gusto mong gawin. Yung isang paa mo nasa Diyos, pero yung isa naman nasa mundo. Kaibigan, pag minimal lang ang faith mo, hindi mo mag-glorify ang Diyos sa iyong buhay. O kaya naman, ang faith mo ay maaring sensible. Andun ka lang sa church kasi ginagawa mo siyang safety net o insurance policy. Kasi baka mamaya, totoo si Lord, naku, maiiwan ako. Hindi ako makakapasok sa langit. Just in case,
Mahirap na kaya nagsisimba-simba din pag may time. Kaibigan, kung itong kalagayan mo ay marahil, wala pa ang Panginoong Hesus sa puso mo. Kaya ang pananampalataya mo ay patay. Ito yung sinasabi sa Revelation na lukewarm o maligamgam. Walang desire na lumalim sa pagkakilala sa Diyos. Walang pagnanasang lumago at magbago ang character at walang passion na mamunga para sa kaharian ng Diyos. Ito yung sinasabi ni James na dead faith. Sabi sa Santiago 2:17, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Kaibigan, ang totoong nanampalataya sa Panginoong Hesus ay pinanganak ng muli. Nagkaroon na siya ng buhay at pinanahanan na ng banal na spirito. Kaya siya ay nagbubunga na ng pagbabago at nagbubunga ng mabuting gawa. Kaya nga kung hindi ka nagbubunga ng mabuting gawa, ay tanungin natin yung ating sarili. Kung totoo bang nanampalataya tayo sa Panginoong Hesus? Kasi baka patay ang iyong pananampalataya at pag patay ang iyong pananampalataya, ay mananatili itong religion. Nominal, seasonal, minimal at sensible lang. So ano ba ang pananampalataya na buhay na sinasabi ni James? Sabi niya, ang faith mo ay buhay kapag ito ay matulungin sa mahihirap at nangangailangan. Hindi ka mamimili ng pakikitunguhan. Tuloy natin sa Santiago 2:1. Mga kapatid ko, bilang mga mananampalataya kay Jesucristo na ating maluwalhating Panginoon, dapat maging pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. Nung panahon na yon, may tendency na hindi pansinin ng mga may hirap at paboran ng ilang Kristiyano ang mga taong may kaya. Bakit? Kasi sa isip nila, para kung nangailangan sila in the future, tutulungan din sila nito mga mayayaman na ito. Grabe, ang sinasabi ni Pablo, nasaan ang inyong pananampalataya? Kung talagang nanampalataya ka sa Diyos, na siya ang magiging provider mo, then hindi ka magkakaroon ng favoritism o special treatment. Tutulungan mo ang mga mahihirap kahit mabawasan ang yaman mo dahil nananampalataya ka na ang Diyos ang magbibigay ng pangailangan mo. Wala kang itatangi. Hindi ka gagawa lang ng mabuti sa mga taong merong isusukli sa kabaitan mo. Kung hindi, tutulungan mo ang taong walang kakayahang magbalik ng tinulong mo. Kaibigan, ang ganitong klaseng faith ang mag-glorify sa Diyos. Then, sabi din ni Pablo na ang pananampalataya na buhay ay maawain. Sabi sa Santiago 2:12-13, kaya't mag-ingat kayo sa inyong pagkilos at pananalita sapagkat hahatulan kayo ayon sa kautosang nagpapalaya sa inyo. Walang awang hahatulan ang di marunong maawa, ngunit mangingibabaw ang awa sa paghatol. Marahil may mga taong ang tingin nila sa sarili ay super Christian at mas angat sa iba. Kaya sabi ni James na maging maingat kasi wala namang matuwid. Lahat tayo ay nagkasala. Kaya nga sabi niya sa naunang verse sa Santiago 2:10, ang lumalabag sa isa kahit tumupad sa iba pang mga utos ay lumalabag pa rin sa buong kautusan. Na-realize ko na hindi ka pwedeng magbalaki o maghusga sa iba na makasalanan sila at masama ang ugali nila. Kasi kahit tayo din naman ay makasalanan din sa mata ng Diyos. Kahit pa sabihin mo, isa lang ang kasalanan mo ay makasalanan ka pa din. Bakit? Kasi ang lumabag sa isa ay lumabag na sa lahat ng kautusan. Ibigan, alalahanin mo na hindi ka maliligtas sa paggawa ng mabuti. Bakit? Kasi lahat tayo ay makasalanan at ang bayad nito ay kamatayan o pagkahiwalay sa Diyos na walang hanggan. Pero dahil sa naawa ang Diyos sa atin, sa halip na mapunta tayo sa dagat-dagatang asupre, ay siya ang nagbayad ng ating kasalanan. Now, kung talagang nanampalataya ka sa katotohanan na ito, ay ang resulta nito dapat sa iyo ay maging maawain din sa iba. Kaibigan, ang pananampalataya mo sa kaawaan at biyaya ng Diyos sa iyo na makasalanan na tao ang magbibigay ng glory sa Diyos. Bakit? Kasi nakadepende ka sa Kanya para sa iyong kaligtasan at hindi sa iyong mga gagawing mabuting gawa. Kaibigan, tanungin mo ito sa sarili. Kanino ka umaasa para sa iyong kaligtasan? Sa sarili mong ginagawa o sa Panginoong Hesus lang na naawa sa iyo at nagbayad ng iyong kasalanan sa krus? Kung sa Panginoong Hesus ka lang mananampalataya at aasa sa iyong kaligtasan at hindi sa iyong performance o mabuting gawa, ay malulugod ang Diyos sa iyo at ikaw ay ililigtas niya. Now, bakit sobrang concern ang Diyos sa ating pananampalataya? Kasi kung may pananampalataya ka, ay hindi mo lang mapaparangalan ang Diyos. Kung hindi, malulugod o mapiplease mo siya
Sabi sa Hebrews 11:6, hindi maaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Kaibigan, tandaan natin ito na ang paniniwala na merong Diyos ay maaring mas madali para sa atin. Pero ang maniwala na Siya ay rewarder o nagbibigay ng gantimpala sa mga taong seryosong naghahanap sa Kanya ay mas mahirap. Kaibigan, ito ang faith. Ang manampalataya ka na kapag hinanap mo Siya talaga ng seryosohan, sinurrender mo ng buong buo ang iyong buhay sa Kanya, ay gagantimpalaan ka niya. Now, ang sunod na tanong, paano mo naman papalaguin ang iyong pananampalataya? Una, feed your faith through the Word of God. Narealize ko na ang pananampalataya ay nagsisimulan lumago kapag nalalaman ng isang tao ang kalooban ng Diyos. Sabi sa Romans 10:17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Ang pagbabasa ng banal na salita ng Diyos ang maglalagay sa ating bank of knowledge patungkol sa kalooban ng Diyos. At ito yung gagamitin ng banal na Espiritu para ipaalala sa atin ang dapat nating isabuhay sa ating pang-araw-araw na sitwasyon at ginagawa. Kaya kaibigan, kumain ka ng salita ng Diyos araw-araw to the point na ikaw ay malasing na sa Kanya, na ang pag-iisip mo ay mapuno ng Kanyang kalooban para sa iyo. Pangalawa, kung gusto mo lumago ang iyong pananampalataya para mag-glorify mo ang Diyos sa iyong buhay, stand on your faith. Sabi sa 2 Corinthians 13:5, subukin ninyong inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Suriin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalamang nasa inyo si Kristo Jesus, maliban na lang kung kayo'y mga bigo sa pagsubok? Ang sabi sa talata ay suriin ang sarili at mamuhay ayon sa pananampalataya. Ang ibig sabihin, hindi ka nakatingin sa ibang tao. Kaibigan, hindi mo papalago ang iyong pananampalataya kung nakadepende ka sa pananampalataya ng ibang tao. Kung ang lahat ng pinaniniwalaan mo ay nakadepende lang sa sinabi ng pastor, ay hindi ka lalago. Maraming super pastors ngayon na hinahangaan ng mga tao kapag nagpipreach. Kaya tuloy ang mga tao pumupunta sa church hindi dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos, kung hindi pananampalataya sa lingkod ng Diyos. At isang worst case scenario ay halos parang sambahin na nila ang pastor. Kaibigan, napakaganda na i-appreciate natin yung ating pastor. Suportahan natin siya, mahalin natin siya. Pero ang iyong pananampalataya ay nasa Panginoong Yesus at ito ang tinatayuan mo. Ito ang pinapalago mo. Kaya kaharap mo ang pastor o hindi. Ang relasyon mo sa Diyos ang pinaka-importante sa iyo. Kaya ito ay pinapalago mo. Kahit ma-offend ka sa pastor o sa mga member ng isang church ay hindi ka matitinag kasi ang faith mo ay nasa Diyos. At ito ang tinatayuan mo. Hindi ka nag-iisip ng kung ano ba ang magagawa ng pastor o church para sa iyo. O hindi, ang iniisip mo ay ano magagawa mo para sa Diyos at ano ang exciting na gagawin niya dahil seryoso kang naghahanap sa Kanya. Kung nasa temptation ka, ang faith mo ay wala sa pastor. Hindi ka aasa sa kanya kasi meron kang pinapalagong relasyon sa Diyos. Tinuruan ka ng pastor para tumayo sa sarili mong faith sa Diyos. Kaya i-exercise mo ito. Yes, pwede kanyang ipanalangin, pero kung ikaw mismo, hindi mo tinatayuan at pinagsisikapang palaguin ang relasyon at pananampalataya mo sa Kanya, papalya at papalya ka pa din. Wala kang magiging magandang testimony na magbibigay ng glory sa Diyos. Tandaan mo ito. A personal faith will produce a personal testimony. Huwag ka umasa na malakas na ang faith mo kasi ang tatay mo ay pastor o Christian. Hindi. Ang faith natin ay personal at individual. May isang magsasaka, pumunta siya sa isang bangko upang humiram ng pera para makapagtanim siya ng mais. Ganun nga yung ginawa niya. Nag-araro siya at naglagay ng mga fertilizer. At noong umulan ay lumaki yung mga mais. Kaya lang, isang araw, dumating yung napakaraming grasshopper at kinain yung kanyang mga mais. Alam mo, isang linggo sa prayer meeting, talagang umiyak siya sa Diyos. Sabi niya, Lord, ubos na po yung aking pananim. At ang laki pa po ng utang ko sa bangko. Alam mo,
nanampalataya yung magsasaka na mabuti ang Diyos at meron siyang gagawin. Bagamat hindi niya alam kung ano. Hindi niya maintindihan din kung bakit parang sinasabi ng Diyos sa kanya na pakawalan niya yung kanyang mga manok. At ganun nga yung ginawa niya. Kinabukasan, pinakawalan niya yung mga manok. At yung mga manok, kinain yung mga grasshopper. At ang himala ay naglakihan at dumami ang mga manok. Tapos ang mga itlog nila ay dumami din. Dahil doon, nakapagtinda ng manok at itlog yung magsasaka. Alam mo, nakabayad ng utang ang magsasaka. At sa maraming taon, ay yun ang naging pangkabuhayan nila. Na-realize ko na nalugod ang Diyos sa pananampalataya ng magsasaka na patuloy na umasa sa Kanya sa halip na magtampo. Ang isang taong may relasyon sa Diyos ay patuloy na aasa sa Diyos at ito yung kanyang magiging testimony na magbibigay ng glory sa Diyos. Paano nga ba tayo mamumuhay sa paraan na nagbibigay ng glory sa Diyos? Number 1, we glorify God by our faith. Number 2, we glorify God by our worship. Psalms 29:1-2. Purihin ng Panginoon, kayong mga anak na makapangyarihan Diyos. Purihin siya sa kanyang kadakilaan at kapangyarihan. Papurihan ng Panginoon ng mga papuring nararapat sa kanyang pangalan. Sambahin ninyo siya sa kanyang banal na presensya. Na-realize ko na ang pagsamba sa Diyos ay ang isa pang nagbibigay ng glory sa Kanya. Sabi sa talata ay ang pagsamba ay nararapat ibigay sa Kanya. Ang pagsamba ay ang pagtawag mo sa Kanyang pangalan at pagbibigay mo ng papuri sa Kanya dahil sa Kanyang kadakilaan at kapangyarihan. Ang pagsamba sa Kanya ay paghinto ng ibang activities sa buhay mo at paglalagay ng iyong buong puso at isip sa Diyos para matanggap mo ang Kanyang salita at tumugon naman pabalik sa Kanya na may pananampalataya at pagsisisi at pagsunod. Ang pinagsama-sama nating pagtawag sa pangalan niya, pag-awit ng papuri sa Kanya, panalangin ng sabay-sabay, pag-alay ng ating handog, paglilingkod at iba pa ang nagbibigay sa Kanya ng kaluguran. Kaya pag-usapan natin paano ba tayo sasamba sa paraan na magbibigay ng glory sa Diyos. Una, have a proper object of worship. Ang magiging focus ng iyong pagsamba ay ang Diyos lamang. Ipapakita mo sa Kanya na walang ibang dapat sambahin kung hindi Siya lamang. Ipapakita mo sa Kanya na Siya ang pinaka-importante sa buhay mo at ang iyong time, talent at resources ay marapat lang na ihandog sa Kanya. Bakit? Kasi Siya ang lumikha sa atin. Kaya ka narito ngayon sa lupa ay dahil Siya ang nagbigay ng buhay sa iyo. Ang lahat ng kung anuman ang meron ka ngayon ay galing sa Kanya. Sabi sa Pahayag 4:11, aming Panginoon at Diyos, karapat dapat kang tumanggap ng kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan, sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nagkaroon ng buhay at nalikha. Then, sabi pa sa Santiago 1:17, ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagyamang dilim dahil sa pagbabago. Kaibigan, ang buhay mo, lakas, talent, trabaho, pamilya, sasakyan, bahay, damit, cellphone at iba pa, ang lahat ng yan ay galing sa Diyos. At kung galing lahat yan sa Diyos, ay hindi ang mga bagay na yan yung ating sasambahin. Hindi ang mga bagay na yan ang ating priority. Kaya kung gusto mo sambahin ang Diyos, ay kailangan mo tanungin ng sarili, sino o ano ang iba't ibang altar na nasa buhay ko? Anong mga area ng aking buhay ang mas pinahahalagahan ko kaysa sa Diyos? Ano ang nagiging balakid o kakumpetensya ng Diyos para hindi ako makasamba sa Kanya? Pwedeng ang sinasamba mo ay ang iyong asawa, trabaho, posisyon, negosyo, hobbies, entertainment, at iba pang accomplishments. Kaibigan, kapag nagsimula ka ng yumukod at sumamba sa mga ito, ay ito na ang nagiging idol mo sa buhay. Kaibigan, simulan mo bumalik sa toong Diyos na lumikha at nagmamahal sa iyo. Bakit? Kasi kahit makuha mo ang lahat ng relasyon at ari-arian sa buong mundo, ay empty ka pa din at walang buhay. Kaya nga, simulan mo palaguin ang iyong relasyon sa Diyos at sambahin mo siya ng buong puso. Na-realize ko na maraming Kristiyano ang sumuko sa paglakad kasama ang Diyos. Kasi maaring wala silang lumalagong relasyon sa Diyos. Maaring iniisip niya na yung worship niya paglinggo ay okay naman at nakakalugod sa Diyos.
Kahit na ito ay tira-tirang time, tira-tirang lakas, tira-tirang resources. Iniisip niya, okay lang naman, magpuyat, Sabado naman. Tapos kinabukasan, sa pagmamadali, sa pag-worship, ay disoriented. Wala sa focus, lumilipad yung isip, nangihina pa at inaantok. At kapag nakapagpakita na sila sa pastor ng Sunday na yon, iniisip nila na ito ay worship na. Pero I praise God, dahil marami din sa inyo ang nag-worship ng buong puso, buong lakas, buong isip, dahil kilala mo na mas malalim ang Diyos at lumalago ang iyong relasyon sa Kanya. Pinapakita mo sa Kanya na ang object of worship mo ay ang Diyos at hindi ang mga bagay na maaaring makadistract sa iyo. Pangalawa, kung gusto mo ipakita ang totoong pagsamba sa Diyos, ay you worship with the heart of respectful reverence. Ibibigay mo sa Kanya ang pinakamataas na paggalang. Hindi ko alam sa iyo, kaibigan, pero ako, nalulungkot ako kapag may isang tao na naririnig ko na nagsasabi, naku, kailangan ko gawin ito kasi magagalit yung nasa taas. Daan muna ako ng simbahan para magbawas ng kasalanan kasi yun nasabi ng bossing ko sa taas. Kaibigan, kailangan nating alalahanin na ang pinapatungkulan natin at ang sinasamba natin ay ang banal na Diyos. Hindi ako nagiging legalistic, pero kailangan mong ibigay ang paggalang sa Diyos. Pansinin natin si David, sabi niya sa mga awit 24:3, sinong aakyat sa bundok ng Panginoon at sinong tatayo sa kanyang dakong banal? Grabe, parang sinasabi niya na wala namang karapat dapat tumayo sa presensya ng Diyos kasi sobra siyang banal. Kaya kung pinayagang kanyang tumayo sa banal niyang presensya, ay ibigay mo ang paggalang sa kanya. May isang taon nagkwento patungkol sa mga kumakanta sa isang church. Sabi niya na nung pagkatapos kumanta ng mga choir ay umakyat na ang pastor at nagsalita. Now, yung mga kumanta, hindi umupo at nakinig. Meron nagpunta ng CR, merong kumain, merong natulog. Grabe, sabi niya, hindi ito ang worship. Hindi ito ang paggalang sa Diyos. Naalala ko na may pagkakataon na nanalangin ako sa Diyos habang nagpipraise and worship kasi nadidistract ako sa mga pumapasok at nagko-comment sa uplive. Sabi ko, Lord, patawad. Hindi ako nag-worship kasi sa halip na magpuri ako sa iyo, ay mas abala pa ako sa pagbasa at pagtingin ng mga pumapasok sa uplive. Sabi ko, Lord, distracted ng puso ko. Tulungan mo ako na mag-focus sa pagsamba sa iyo. Gusto kitang kantahan at purihin. Kaibigan, ibigay natin ang pinakamataas na respeto sa Diyos. Mag-participate tayo sa pagpupuri sa Kanya. Narealize ko doon sa burning bush, sabi ng Diyos kay Moses na siya ay nasa holy ground. Then doon naman sa tabernacle, sa kanilang worship center, ito ay napapaligiran ng tabing. Naka-enclose sila ng tabing. Ang purpose nito ay para ipahiwatig sa mga tao na wala na sila sa labas. Wala na sila sa common ground. Ikaw ay nasa holy ground na. Ang pagpasok mo dito ay participation mo ng buong puso sa pagsamba sa Diyos. Nakakalungkot kasi pag nasa online tayo nag-worship, minsan maring nakahiga tayo. Minsan kumakain sa lamesa. Minsan may kausap. Minsan may tawag sa kabilang phone. Minsan may sinasagot sa messenger. Grabe, ang pagsamba ay pagbigay mo ng mataas na paggalang sa Diyos. Bakit? Kasi wala ka sa common ground. Nasa holy ground ka, kasama na natin ang presensya ng Diyos. Kaya't ibibigay natin sa Kanya yung ating buong attention, buong ating paggalang. Then we respect God with our presence. Ang ibig sabihin, present ka sa Kanya. Sa Kanya yung moment na yon. Wala kang ibang iniisip at pinaplano. Hindi ka nagmamadali. Bakit? Kasi paano mo makikita ang beauty o kagandahan ng Diyos kung nagmamadali ka lagi? Dapat ang focus mo sa Kanya ay nasa Kanya lang. Lord, gusto po kitang makilala. Magpakilala ka po sa akin. Hayaan mo na makita ko ang kadakilaan mo, ang kapangyarihan mo, ang pagmamahal mo, ang grace at mercy mo. Narealize ko, tuwan-tuwa ang diablo kapag nakikita niya, lumilipad ang iyong isip. Naalala ko dati, nung ako'y nag-worship, wala pa akong phone na may Bible at journal. Kaya ang ginagawa ko habang nag-worship, binubuklat ko ang verse na pinag-uusapan at sinusulat ko doon sa tabi ng verse ang natutunan ko. Tapos pupunta ako sa likod, sa index, isusulat ko naman doon ang verse. Kapag halimbawa ito ay patungkol sa faith, ilalagay ko sa index ng faith yung verse. Pag ito ay patungkol sa thanksgiving, then isusulat ko sa tabi ng thanksgiving yung verse.
Every Sunday ay dala ko yung aking Bible at sinusulat ko dito ang lahat ng aking natutunan upang mai-apply at maituro ko din sa iba. Kaibigan, itong ibig sabihin ng respect God in your presence and participation. Ibig sabihin, ipapakita mo sa Kanya na moment mo ito, Lord, ang buong attention ko ay nasa iyo lang at hindi sa aking sarili. Sabi ni Louis Giglio, worship should matter to us simply because it matters to God. Worship does not begin with us. Worship begins and ends with God, and God is worthy of all praise from all people for all time. Kapag hinalikan ko yung aking asawa, ay pinapakita ko yung aking pagmamahal sa kanya. Yung aking panlabas ay nagre-respond sa laman ng aking panloob na pagmamahal. Na-realize ko na ang aking aksyon ay nagsasabi ng kung ano ang nararamdaman ko sa panloob. Pero paano kung hindi ko ito ginagawa? Malamang hindi mararamdaman ng aking asawa ang aking pagmamahal. The same thing na ang totoong worship na galing sa puso, makikita sa aksyon ng isang tao. Kung hindi tayo kumakanta, hindi tayo excited, hindi tayo nagpe-prepare ng ating sarili para sumamba, hindi tayo nagbubulay-bulay para isipin ng ating ia-apply, ay kailangan nating tanungin kung ang pagmamahal ba talaga sa Panginoong Hesus ang laman ng puso natin. Pangatlo, kung sasamba tayo sa Diyos, alalahanin natin na our purpose is to enjoy God. Awit 37:4, magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Ang enjoyment mo ay wala sa ganda ng music, wala sa galing ng pastor at galing niya mag-joke. Ang enjoyment mo ay wala sa mga kapatiran o kasama mong volunteers, kundi ang enjoyment mo ay makasama mo ang presensya ng Diyos at marinig mo yung kanyang sasabihin sa iyo. Para sa iyo, ito palang sulit na ang araw mo. At pang-apat, kung gusto mong sambahin ang Diyos sa paraang mag-glorify sa Kanya, ay let your worship be reflected in your everyday living. Ang worship ay hindi nagtatapos paglinggo, kung hindi ito ay lifestyle. Sabi sa 1 Corinthians 10:31, kaya kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Sabi sa talata, ay kahit ano ating ginagawa, ay gawin natin ito sa paraang magbibigay ng glory sa Diyos. Ang ibig sabihin ay nagkakaroon na ng pagbabago sa lahat ng area ng ating buhay. Sinasamba mo ang Diyos sa pamamagitan ng pag-allow mo sa Diyos na baguhin ka niya, kahit masakit at mahirap. Sabi ni Richard Foster, if worship does not change us, it has not been worship. Paano nga ba tayo mamumuhay sa paraan na nagbibigay ng glory sa Diyos? Number 1, we glorify God by our faith. Number 2, we glorify God by our worship. And lastly, number 3, we glorify God by our good deeds. Mapaparangalan natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating mabuting gawa. Sabi sa 1 Peter 4:10-11, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Ang nangangaral ay dapat ang salita ng Diyos ang ipangaral. Ang naglilingkod ay dapat maglingkod gamit ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay siya'y papurihan sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Sabi ni Peter na gamitin natin ang mga spiritual gifts na binigay sa atin para sa ikararangal ng Diyos. Na-realize ko na kapag naglilingkod tayo sa bawat isa, nagtutulungan tayo, ginagamit natin ang ating mga gifts para sa kapakinabangan ng iba nating kapatid at mga dinadala sa Panginoon, ay nagbibigay ito ng glory sa Diyos. Sabi pa sa 1 Peter 4:8-9, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Buksan ninyo para sa isa't isa ang inyong mga tahanan at gawin ninyo ito ng hindi mabigat sa loob. Wow, ang sabi ay magmahalan tayo. Bakit? Kasi ito daw ang pumapawi ng maraming kasalanan. Now, hindi ibig sabihin dyan ay pag nagmahal ka ay aani ka ng kapatawaran sa iyong kasalanan. Mali. Kasi ang nagbayad ng ating kasalanan ay ang Panginoong Hesus. Ang sinasabi lang dyan ay kung matututo tayong magmahal sa bawat isa, matututo din tayong magpatawad. Kung mahal mo ang iba, hindi mo papansinin ang offense na ginawa niya laban sa iyo. Kung mahal mo ang kapwa mo, tatanggi ka na pag-isipan siya ng malalaswa at marami pang ibang kasalanan. Ang maiiwasan mo kung sasanayin mo ang iyong sarili na magmahal ng walang kondisyon.
At ang pagmamahal na ito ay ang example ng good deeds. Na-realize ko na ang pagbibigay ng glory sa Diyos ay hindi pag-iwas sa malalaking kasalanan. Kung hindi, mas magbibigay ka ng glory sa Diyos kapag mas pinahahalagahan mo at ginagawa ang mabubuting bagay na pinapagawa sa iyo ng Diyos. Nagbibigay ka ng glory sa Diyos kapag pinagsisikapan mo maging generous sa iba, magpakita ng kabutihan, pagmamahal at iba pa. Kaibigan, namatay ang Panginoong Hesus hindi lang para pumunta ka sa langit, kundi habang narito ka pa sa lupa, ay ikaw ang kanyang magiging representative na nagmamahal sa mga tao. Sabi sa Titus 2:14 na naghandog ng kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging kanyang sariling bayan na masigasig sa paggawa ng mabuti. Wow, parang sinasabi sa atin ng Diyos na kung minahal ko kayo sacrificially, ay ganun din naman kayo magmahal ng iba sacrificially. Gagawa ka ng mabubuting bagay para sa iba kahit mahirap, kahit hindi sila deserving, kahit hindi nila ma-appreciate. Bakit? Kasi yan ang purpose ng Diyos para sa atin. Sabi sa Ephesians 2:10, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Kung babasahin natin ang mga naunang verse, ay nagsasabi ito sa atin na naligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya dahil mabuti ang Diyos. Ang kaligtasan ay hindi galing sa mabuting gawa natin o sa sarili, o hindi dahil ito sa grace ng Diyos. Now, pagtapos nating maligtas, ay ito naman ang sabi sa verse 10. Pinlano na pala ng Diyos ang mga gagawin nating mabubuting gawa. Ibig sabihin, ang kaligtasan ay hindi makakamit sa mabuting gawa. Pero, pagkatapos mong iligtas, ay magre-resulta naman ito ng mabuting gawa para sa iyo. Ibigan, nilikha ka ng Diyos para gawin mo ang mabuting gawa na magbibigay naman ng glory sa Kanya. Now, ang tanong ay paano naman tayo gagawa ng good deeds na magbibigay ng glory sa Diyos? Kapag naglilingkod tayo sa lakas na ibinigay ng Diyos at hindi sa sarili nating lakas, doon tayo nagbibigay ng glory sa Diyos. Sabi sa 1 Peter 4:11, ang nangangaral ay dapat salita ng Diyos ang ipangaral. Ang naglilingkod ay dapat maglingkod gamit ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay siya'y papurihan sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Narealize ko na hindi mo kailangan mangamba kung may pinapagawa ang Diyos sa iyo. Bakit? Kasi willing na willing siyang tulungan ka at bigyan ng lakas. Bakit? Sabi sa talata ay upang sa lahat ng bagay siya'y papurihan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya nga kung naglilid ka ng D-group pero hindi ka nananalangin, hindi ka humihingi ng wisdom, hindi mo hinihingi ang pagkilos niya sa kalagitnaan nyo. Ang iniisip mo ay, alam ko na ito, hindi na kailangan maghanda. Ay kaibigan, hindi ka nagbibigay ng karangalan sa Diyos. Kung nag-volunteer ka at iniisip mo na madali lang naman ito, kaya na to. O kaya pag kumakanta ka, iniisip mo, nag-practice naman kami, okay na ito. Kaya hindi mo hinihingi ang lakas at pagsama ng Diyos sa inyo, ay hindi magbibigay ang paglilingkod mo ng glory sa Diyos. Sa aming trabaho ay hindi kami pwedeng magsimula ng hindi nananalangin. Bakit? Kasi kung aasa lang kami sa aming lakas at galing, hindi kami nagbibigay ng glory sa Diyos. Kung nagtuturo ka o nagpipreach, ay hingin mo sa Diyos na siya ang mangusap sa mga tao. At kung ano lang ang gusto niyang ilagay sa bibig mo, ayun lang ang sasabihin mo. Ihilingin mo na ang kikilos at hihipo sa mga nakikinig ay ang banal na spirito. Bakit? Kasi para mag-glorify ang Diyos sa good deeds mo. Kaibigan, kahit anong dami ng good deeds mo, pero kung inasa mo lang yan sa iyong lakas at sarili, ay hindi ka pa din nagbigay ng glory sa Diyos. Sabi sa 1 Peter 2:12, mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hentil upang kahit na paratangan nila kayo ng masama, makikita nila ang inyong mabubuting gawa at magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating. Kaibigan, tanungin mo ito sa sarili. Sa aking paglilingkod sa Diyos, ay sino ang napapapurihan? Ako ba o ang Diyos? May dalawang klase ng tao na naglilingkod. Halimbawa, may inimbitahan na tumulong sa paglilinis ng church. Itong isa ay bata pa at malakas. Naisip niya na, pwede ako tumulong, wala naman ako gagawin. At saka, pogi points din ito kay pastor at sa ibang leader.
Malay mo, pameriendahin pa nila ako. Kaya lang, pagpunta niya ay nagreklamo siya sa mga kagamitan na luma na daw. Tapos hindi niya nagustuhan ang sistema sa paglilinis. Nagkikriticize pa siya pero nag-serve naman siya. At mas marami pang ang nagawa kaysa sa iba. At marahil sa dami ng nagawa ay iniisip ng iba na ito yung ideal na volunteer ng Diyos kasi magaling. Kaibigan, mali. Nakatingin ng Diyos sa puso, hindi sa panlabas na ginawa mo. Nakatingin siya sa dahilan kung bakit mo ginagawa ang ginagawa mo. Nakatingin siya kung ano ang motivation mo. Kaya itong nag-serve na ito ay walang joy, hindi siya maligaya. Samantalang yung isang volunteer, medyo matanda na at masakit ang katawan at tuhod. Doon na siya tumanda sa paglilingkod sa church na iyon. May panahon na talagang malakas siya na naglilingkod na may buong kagalakan. At hindi siya nagrereklamo. Sabi niya, Lord, gusto ko bigyan mo ako ng lakas pa para makapaglingkod sa iyo. At dumating yung araw na kung saan sila ay maglilinis. Naku, himala. Nawala yung sakit ng bewang niya at tuhod. Kaya't masaya siyang naglingkod. Naglinis siya ng buong sipag. Wala siyang reklamo. Masaya siyang nagpapasalamat sa Diyos dahil binigyan siya ng Diyos ng lakas at privilege na maglingkod. At ang kanyang ugali ay nagpakita na hindi siya nanghihingi ng appreciation kahit kanino dahil ang pinaglilingkuran niya ay ang Diyos. Kaibigan, ito ang ibig sabihin ng paggawa ng good deeds na nagbibigay ng glory sa Diyos. Magdedepende ka sa Kanya sa lahat ng iyong gagawin. Lord, wala pong mabuti sa akin, wala po akong lakas, wala po akong wisdom, pero mahal po kita at gusto ko pong sumunod sa mga ipapagawa niyo sa akin. Lord, bigyan mo po ako ng wisdom at kalakasan upang sa aking mga gagawin ay ikaw ang mapapurihan. Simula sa aking relasyon sa iyo, sa aking relasyon sa asawa, anak at mga katrabaho. Ang hangad ko po ay mapapurihan ang mga taong nakapaligid sa akin dahil ginamit mo ako para gumawa ng kabutihan sa kanila. Kaibigan, ito ang attitude ng puso ang nakakalugod sa Diyos. Kaibigan, tandaan mo ito. Hindi nakukuha ng Diyos ang glory dahil naging bayani ka. Kung hindi nakukuha ng Diyos ang glory kapag umaasa ka sa lakas na ibibigay niya sa iyo. Sabi sa Colossians 3:23, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Kaibigan, hindi ka naglilingkod sa tao. Hindi ka naglilingkod sa mundo. Hindi ka naglilingkod sa pastor. O hindi naglilingkod ka sa Panginoong Yesus. Now, maaaring tinatanong mo, ano-ano ba ang good deeds ang pwede kong gawin? Nako kaibigan, napakarami pero magbibigay lang ako sa iyo ng ilang halimbawa. Magbahagi ka ng mabuting balita sa kasamahan mo sa trabaho. Yan ay good deeds. Manalangin muna kayo bago magsimula ng trabaho. Yan ay good deeds. Hanapin mo ang Diyos sa buhay mo araw-araw. Mag-quiet time ka. Yan ay good deeds. Magbigay ka sa gawain ng Diyos. Yan ay good deeds. Ipanalangin mo ang iyong bayan. Yan ay good deeds. Tulungan mo ang lumalapit sa iyo na nangangailangan. Yan ay good deeds. Now, last week ay pinag-usapan natin na babalansihin natin ang truth at love. Hindi pwedeng puro love na bigay ka na lang ng bigay kahit alam mong ayaw magtrabaho ng tinutulungan mo. Dapat mo itong balansihin sa truth. Kailangan magkaroon ka ng discernment kasi baka hindi ka na nakakatulong kung hindi nagiging dahilan ka pa para maging palaasa ang isang tao. Ang sinasabi ko na tutulungan mo ay yung merong legitimate na pangangailangan. Then, magturo ka sa mga bata. Yan ay good deeds. Mag-lead ka ng discipleship group. Yan ay good deeds. Umattend ka ng discipleship group. Yan ay good deeds. Mag-volunteer ka sa church. Yan ay good deeds. Magpatawad ka at gawa ng mabuti ang taong nakasakit sa iyo. Yan ay good deeds. Maging honest ka sa lahat ng tao at maging mabuting modelo. Yan ay good deeds. At marami pang iba. Sabi sa Colossians 1:10, sa gayon makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Kaibigan, ito ang prayer ko sa inyo, sa ating lahat, na sumagana tayong lahat sa lahat ng uri ng mabubuting gawa nang sa gayon ang ating buhay ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Kaibigan, tanda mo ito. Hindi ka magkakaroon ng bunga kung hindi ka gagawa ng good deeds. At kung wala kang bunga,
hindi ka nagiging faithful sa Diyos. Hindi siya malulugod sa iyo. Pangalawa, tandaan mo din na ang buhay natin dito sa mundo ay isang test o isang pagsubok. Ang buhay natin dito ay isang training ground. Tetestingin ng Diyos ang iyong faithfulness. Tetestingin ng Diyos ang iyong commitment at surrender. Tetestingin ng Diyos ang iyong motivation. Bakit? Kasi gusto kanyang bigyan ng mas malaking privileges at responsibility sa langit. Kaya kung anong ginagawa mo dito, ayun ang magdidetermine na magiging buhay mo sa langit. Narealize ko na sobrang ganda ng hinanda ng Diyos para sa atin na magiging tapat sa paggawa ng good deeds. Hindi natin mai-imagine kung gaano ito kaganda. Pero ito ay sobrang ganda na worth it ang pinagtiis mo sa hirap, puyat, sakit ng katawan, disappointments, problems at iba pa para maglingkod sa Diyos. Kaibigan, ang buhay na nagbibigay ng glory sa Diyos at sobrang sulit, isang araw sasabihin mo, "Salamat Lord at binigyan mo ako ng lakas na hindi sumuko na gumawa ng good deeds." May isang lalaki, ang pangalan niya ay Michael. At siya yung tipo ng tao na palaging good mood. Palagi siyang merong positive na sinasabi. Pag merong empleyado na nasa isang mahirap na sitwasyon, kakausapin niya yan. Tuturuan niya yan kung paano tignan yung positive side doon sa isang sitwasyon. Nung tinanong siya kung paano niya nagagawa maging positive lagi, nasa good mood, sabi ni Michael, tuwing umaga, pagising ko, sasabihin ko na sa sarili ko, meron akong dalawang choice ngayong araw na ito. Pwede kang magkaroon ng good mood or bad mood. Now, pipiliin ko yung good mood. Pag may nangyaring masama, pwede kong piliin na isipin na ako ay biktima o pwede kong isipin na isa itong learning process. So, pipiliin ko isipin na isa lang itong learning process. Tuwing merong magko-complain sa akin, may dalawa akong choice. Tatanggapin ko ba ang kanilang complaint o ituturo ko yung positive side sa kanilang sitwasyon? Pinipili ko na ituro sa kanila yung positive side ng buhay. Sabi ni Michael, life is all about choices. Pinipili ko araw-araw na tanggalin yung mga basura sa isipan ko. Ako din ang pipili kung paano ako magre-react sa bawat sitwasyon. Ako din ang pipili kung magpapa-apekto ba ako sa mga taong naka-offend sa akin o hindi. Ang bottom line, ako ang pipili kung paano ko gustong patakbuhin ang buhay ko. Good mood or bad mood. Noong naaksidente si Michael, nahulog siya sa isang napakataas na tower. Halos madurog ang lahat ng kanyang buong katawan. At habang nakahandusay siya sa lupa, naalala niya yung kanyang maliit na anak. Kaya naisip niya, meron akong choice, pipiliin ko ba mabuhay o pipiliin ko mamatay? Sabi niya, pipiliin ko mabuhay. At habang dinadala siya sa operating room, natakot siya sa mga mukha ng mga doktor kasi nakita niya na para talagang hopeless na. Ang tingin sa kanya ay mamamatay na talaga at wala nang pag-asa. Kaya't nung meron nagtanong sa kanya kung meron ba siyang allergy, sumagot siya kagad. Sabi niya, oo. At nung tinanong nila kung saan, sabi niya, allergic ako sa gravity. Nagtawanan yung mga doktor. At sinabi ni Michael na pinili ko mabuhay kaya operahan niyo ako na isang buhay at hindi isang patay. Nakarecover si Michael sa operasyon na yon. Narealize ko na tayong mga alagad ng Panginoong Hesus ay may choice araw-araw. Gagawin ba natin yung mga good deeds na pinag-usapan natin at mamunga para sa kaharian ng Diyos o manatiling stagnant? Walang lumalagong relasyon sa Diyos. Walang positive influence sa mga taong nawawalan ng pag-asa. Walang mga kaluluwang naliligtas dahil sa ating testimony. Kaibigan, piliin mo na gawin ang good deeds. Lumago sa relasyon mo sa Diyos. Matupad ang purpose niya sa buhay mo. Marating mo yung destiny na hinanda niya para sa iyo. Kaibigan, tandaan mo ito, ang destiny mo ay nakasalalay sa mga choices na pipiliin mo ngayon. Dalahin ko na simula ngayon ay piliin mong isuko ang buong buhay mo sa Diyos kahit ano pa ang mga challenges na pinagdadaanan mo ngayon. At kung ikaw ang taong ito na kinausap ng Diyos ngayon, ipahayag mo iyong pagsuko sa pamagitan ng panalangin sa Panginoong Hesus. Sabihin mo sa Kanya kahit nasan ka ngayon, Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan, patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking mga kasalanan sa krus. Ngayon nga, ibinubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Tulungan mo po ako na mamuhay sa paraang magbibigay ng kaluguran sa iyo. Amen.
Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Yesus, ay mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagong spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, ay inaanyahan kitang mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba na mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapighatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo naman mas makilala pa ang Diyos, ay sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo sa comment section ang join. Kung napapanood mo naman ito sa Facebook, ay click mo lang yung send message at type mo doon ang salitang join at may magre-reply sa iyo para sa link ng registration form. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry. At kung gusto mo maging partner sa ministry na ito, na magamit ka ng Diyos sa pagpapalagana pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan, ay inaanyahan kitang mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link ng donation page sa baba ng description. Pag hindi nyo nakita ang link, ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. Sabi sa Isaiah 42:8, I am the Lord, that is my name. I will not yield my glory to another or my praise to idols. Kaibigan, maraming idol ang makikipagkompetensya sa buhay natin. Pwedeng ito ay sarili mong pagnanasa. Pwedeng relationship, material na bagay, kapangyarihan, posisyon, trabaho, negosyo at iba pa. Meron kang choice. Kung ito ang mas bibigyan mo ng importansya o ang Diyos, ibigyan tanda mo na kung gusto mong i-dedicate ang buhay mo sa Diyos, ay ang Diyos lang ang pipiliin mo na mag-glorify sa buhay mo. Paano? Number 1, glorify God by your faith. Ipakita mo sa Kanya ang pagtitiwala mo ng buong buo. At ipakita mo din ang pananampalataya mo sa mga pangako niya sa iyo. Hindi ka lang naniniwala na siya ay totoo, kung hindi naniniwala ka na siya ay rewarder sa mga taong seryosong naghahanap sa Kanya. Number 2, glorify God by your worship. Sambahin mo siya na may buong paggalang. Hindi lang pag Sunday, kung hindi gagawin mong pagsamba ang lahat ng bagay na ginagawa mo. Ibibigay mo ang best sa lahat ng area ng buhay mo dahil gusto mo siyang malugod. At pangatlo, glorify God by your good deeds. Piliin mo gumawa ng good deeds kahit mahirap dahil niligtas ka ng Diyos para sa purpose na ito. At pag ginagawa mo mga bagay na ito, ang buhay mo ay magiging kalugod-lugod sa Diyos at ikaw ay tatanggap ng reward sa Kanya. At itataas ka niya dahil nakita niya na siya ang itinataas mo sa iyong buhay. God bless.